Kasi ito na nga, may natiso din akong nakakalokang post online. Ay, oo. ano yun, Mama? Ito na. Makinig kayong lahat. Ay. Ready na rin manalo ang ating mga tiktropang bahay ng libreng 500 pesos cellphone load dito sa Tulong Oops, wait lang. Naku, Mamang. I-bless muna natin ang mga tiktropang bahay ng instant cash dito sa Surprise! Kanina pabigay todo ang energy ng ating mga studio tiktropa! Pero isa lang sa kanila ang talagang bumibida at tatanghaling Bibo Tiktropa! Tiktropa, my name is Irish and I am one of the writers for TikTok Lock. Hello mga Tiktropa, I'm Benj Piliena. Ako ang head writer ng TikTok Lock. Hi, I'm Hazel Bautista. I'm the segment producer of TikTok Lock. Hello guys, this is Rabia Mateo from TikTok Lock and you are watching ATM Adventure Days and Moments. Heto na nga kasi we wanted to come up with a segment that would generate discussion among our audience, especially our online followers. Kasi napansin namin na very active sila and kapag may mga napag-uusapan yung host namin sa TV, usually nagre-react sila or nagko-comment sila sa Facebook namin. So, naisip namin na why not, bigyan namin sila ng specific topic talaga, interesting topic, na yun na talaga yung pag-uusapan namin. So, gusto namin na may masayang chikahan sa Facebook and ini-invite namin yung mga viewers namin na sumama dun sa chikahan. That's why we encourage them to also post their comments online. Okay, so yung mga topic namin sa Heto na nga are the usual posts din naman na nakikita namin or nababasa namin sa mga friends namin or kakilala namin. So what we do is, sinasabi na lang namin na pwede ba namin kunin lang ito, kahit yung topic lang. Ang gagawin na lang namin is babaguhin namin yung pangalan kung ayaw nyong ma-expose kayo o sa TV. And then tinitweak na lang namin yung wordings nila para naman hindi bumalik talaga sa kanila. And most of the time naman din, ayun, pumapayag din naman sila kasi given that hindi naman na nga sila na expose sa TV. So far, dun sa Heto na nga, ang mga bumibenta sa aming topic are yung mga issue about relationship talaga. So far, yung isang question namin na pinaka nag-generate ng maraming reactions and comment is yung question about what if yung asawa mo na-promote siya pero yung makakatrabaho niya is yung girl na nanlalandi sa kanya. So papayagan mo pa rin ba siyang or i-allow mo ba siya na maka-work yung girl na yon? Kasi ang naging argument doon is sila Kuya Kim, ang stand nila is kabuhayan mo yun eh. So, dapat i-allow mo yung asawa mo. And then, meron din naman na ang point of view is, okay nang hindi ma-promote yung asawa kaysa naman araw-araw akong praning. So, medyo hati talaga yung opinion nun. Kaya ang daming naging discussion nun sa Facebook namin. Pagdating sa host, actually lahat naman sila mga marites, pero parang yung pinakamaraming yung pinakamaraming opinion, sino ba? Si Kuya Kim. Ayan. Alam mo, totoo talaga mga lalaki ang pinaka-chismoso, hindi mga babae. So si Kuya Kim, ayan, marami yan. And then, in fairness to Rabia, marami din naman siyang mga hugot sa buhay na may value kapag dineliver niya na yung opinion niya. So, yan. Number one Marites would be Kuya Kim because he's very honest with his thoughts and hindi talaga siya nagfi-filter eh. That's the good thing about him. Pag tinatanong mo siya about certain issue, sasabihin niya talaga straight and upfront kung ano yung feeling niya. Kahit minsan feeling makaka-offend na siya, pero hindi niya naman yun mini-mini. It's just that's his stand at kung against kayo sa akin, wala kang pakialam. Okay, ang maganda dito sa
ito na nga, nakimarites ka na, nanalo ka pa ng 1,000 pesos agad-agad. So, yung mga nagko-comment sa amin, from those comments, namimili kami ng pinaka-bongga yung comment or pinaka-interesting yung sinabi. And then, right then and there, mananalo agad sila ng 1,000 pesos just by reacting to our heto na nga topic of the day. Na nga, it's like a Marites segment in which you can give your opinion, you can be honest with your thoughts, and usually po, hati talaga yung opinion naming mga hosts. So that's the beauty in it, na hindi lang kami isang side. So nagkakaroon ng mga creative ideas na, ay oo nga pala no, it could work, yung opinion mo, it can, you know, you have a point. So yun yung isa sa favorite segment ko, because at the end of the day, may matututunan ka from everybody. Based on experience, especially if you can relate dun sa kwento, dun sa issue, you always have to be honest with yourself na, napagdaanan ko to, naiintindihan ko siya, o kung hindi naman, naiintindihan ko yung kasalungat niya. So, yun yung, I think it's a healthy discussion for everybody. New in showbiz, of course, masakit. Syempre, I was a probinsyana. I was so naive in life. I was so competitive in school. I feel na I was an achiever. Tapos you enter show business na parang you always feel bad about yourself. And yung feeling mo na you have to defend yourself to everybody. But I was able to overcome that throughout the years. It's like a mental training talaga. And I learned it the hard way. So now, when I hear rumors about me, and if it doesn't involve my loved ones or my family, like, I don't get affected anymore. Dito sa TikTok Lock, we're always looking for ways para ma-create ng promos sa mga home viewers. So sa TikTok Lock, we decide to create an opportunity para yung mga viewers natin ay may pagkakataong manalo ng prizes just by simply watching. So tututok lang sila, abangan nila yung password, and then pag nakita nila yung password, they can join by going through the promo page. Yung mga daily passwords na nilalabas na ginagamit sa TikTok Lock ay yung mga phrases and words na madalas din na ginagamit dito sa TikTok Lock. Yung mga words like puno ng swerte, like sang tanong sang sabog, ganyan. So yun din yung mga iniikot namin para gamiting password na aabangan ng mga viewers. Pag nanalo ka, pag ikaw yung isa sa mga naunang nag-submit ng password sa TikTok Lock, mananalo ka ng 500 pesos cellphone load. Yun ang pinili namang premyo para mas madali siyang maipadala sa mga winners. So kahit sino, kahit malayo, nasa malayong probinsya, kahit nasa ibang lugar, hindi mo na kailangang pumunta dito sa Maynila to claim your prize. Mas mabilis siyang maipadala sa'yo yung napanalunan mong premyo. Tropa, kasi di ba meron kami mga games na nakaset na nag-isip yung writers tsaka yung team during one of our brainstorming sessions kung paano namin ma-maintain yung energy ng audience, kung paano siya masusustain. So why not give them prizes? Kahit simple lang. Tapos inisip namin ano kaya kung merch, kung anong klaseng merch, kung bags or payong. Pero we wanted na pag sinuot nila, makikita sa labas. Yung parang advertisement na rin for TikTok Lock. So, ang naisip ng team, cap. Tapos, nag-come up lang kami sa idea ng colors, pink or green. Pero si Direk Louie, gusto niya maging parang one of a kind yung item. So, siya yung nagbigay ng idea na bakit hindi siya papirmahan sa lahat ng hosts. So, all the caps, and kung meron man kaming idadagdag na iba pang merch in the future, gusto namin merong signature ng hosts para one of a kind talaga siya. Meron talaga siyang branding ng TikTok Lock. Para mapili ka
isang bibong tiktropa for the day, dapat syempre nagpa-participate ka sa cheer ng mga artistang naglalaro o kaya makikita talaga na very energetic ka tsaka nai-enjoy mo talaga yung show. So since meron kami dalawang sides, di ba? Isang pink and green, namimili yung team at the start of the show na parang, uy, itong si ating pink mukhang okay siya, pero itong si kuyang green mukhang okay din siya. So mga ganon, yun yung mga tinitingnan namin na factors para maging isang bibong tiktropa yung napili namin. Yung surprise, during one of our brainstorming sessions, parang naisip ko lang, sabi ko na, gumawa tayong simpleng segment na namimigay tayo ng presyo. Para magpasok lang tayo ng mahiwagang fishbowl, tapos bubunot tayo, tapos yun na yung price. So, ganun lang siya. So, nung sinabi ko yun na fishbowl lang, simpleng fishbowl lang, yung mga writers na nag-come up ng idea na, oh, surprise na yan. Kasi nga naman, pag nabunot yung pangalan mo, meron kang surprise. So, ganun lang siya. It's just a simple segment na mamimigay lang talaga ng presyo yung tiktropa. Actually, it's a fishbowl, method. Bunot lang talaga. So, paswertihan, but at the same time, kung isipin mo, the more you comment sa aming mga social media accounts, it may be on Facebook, TikTok, kung saan man yan, nilalagay namin yung comment, especially pag masaya, positive yung feedback, alam namin na tinututukan talaga nila yung specific na mga palabas namin, na mga segments namin, more chances na mabunot namin sila.